Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Title, Nagpasabog pero supot. Bakit supot? Iginiit ni mamamayang Liberal Representative Leila de Lima na dapat nang magdoble sikap ang gobyerno sa pagpapanagot sa malalaking isda na sangkot sa malawakang korupsyon. Pag-question pa ng mambabatas, hindi pa rin naisa sa katuparan ng administrasyon ang pangako nitong makulong ang malalaking isda magbagong taon. Ipinananawagan din niya kay President Bongbong Marcos na i-certify as urgent ang ilang panukala kontra korupsyon gaya ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption at Anti-Political Dynasty Bill. Ito yung exact word ng kongresista. The public demands that the big fish do not go unpunished. A promise of this administration that has yet to be fulfilled. Pag ganyan ng ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpasabog pero supot. Bakit napunta sa supot? Itong mga comments. Michael Jeffrey Ramos, supot daw si Jonel. Sabay tawang love emoji. Momon El Sino, she is right. Okay naman. Agree ako dito sa pasabog na ito. Pasabog ni Congresswoman de Lima na tapos ng New Year. May nakulong na ba? Yung promise nila na December 15 Ombudsman Rimulya, very confident. May makukulong yan bago December 15. Nung nag-15, wala naman. Sabi niya, darating yan, maghintay lang kayo, relax lang kayo. Ito si Congresswoman de Lima, hindi na makaintay. Nung hindi natupad yung promise na bago magpasko, nagsalita kagad ang PCO Secretary Dave Gomez. Hindi, before mag-New Year, makukulong na sila. January 4 na ngayon, tapos ng New Year. Wala pa rin nakakulong. Kaya tama lang na mag-ingay tayo. Pasalamat tayo kay Congresswoman de Lima na kulitin natin ang administrasyon. Pangako kayo ng pangako, hindi naman natutupad. Nagpasabog, pero supot. So, ano na ngayon? Si Sara Diskaya lang ang talagang formal na nakakulong. At least, hindi sila na zero. Meron pa rin nakakulong. Kaya lang, yun nga, ang tingin ng taong bayan, dilis si Sara Diskaya na mariing pinabulaanan ni Auntie Claire Castro na dilis ba si Diskaya? Hindi malaking isda yun. Bakit ka kung gusto naming dilis si Sara Diskaya, wala kang magagawa, Auntie Claire. Ikaw lang ang nagsasabing malaking isda. Kasi ang mga contractors, biktima lang din sila sa bulok na sistema sa DPWH. Totoong malaki ang nakulimbat ng mga contractors kagaya ni Diskaya. Kaya lang, mas gugustuhin namin, mas maligaya ang taong bayan kung ang mga big fish o ang mga masterminds. O example, Saldico. Okay na yon dahil
na-cancel na ang passport, na-isyuhan na ng warrant of arrest. Problema nila, hindi nila kayang aristuhin. Nasaan na si Saldico? Wala, sitting pretty si Saldico. Mayroon na siyang, tama ba yun, Portuguese citizenship. Nag-invest ng malaking pera sa Portugal, according to Secretary John Vic Rimulya. O ngayon, wala na silang magawa. Wala na ito, I hope I am wrong. Matatapos na lang ang administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ni Anino, ni Saldico, hindi nila mahagilap. So, paano na yung big fish? O yung mga kasama ni Saldico na mastermind? Sino ba yung mga masterminds? So, kilala na natin. Kaya ICI, palpak ang ICI. So, agree ako dito sa sinasabi ni Congresswoman De Lima na dapat i-certify as urgent yung pagpasa ng Independent People's Commission. Kasi ang ICI walang ngipin, walang contempt powers, hindi siya makapag-issue ng warrant of arrest. Bakit ayaw ng Pangulong Marcos na i-certify as urgent yung Independent People's Commission para tugisin ang mga magnanakaw? Ayaw niya dito mo makita na hindi administrasyon niya hindi talaga seryoso sa pagpanagot sa mga magnanakaw. O ito pa, anti-political dynasty bill. Ayaw niyang i-certify as urgent. Bakit? Maapektuhan sila ang kanyang anak, ang kanyang Speaker of the House, Kunuhay, mabilis pa sa alas 4, nag-file ng anti-political dynasty bill. Akala ko totohanan na Only to find out, it's a hoax, sabi ni Congressman Erese. Panloloko sa taong bayan yung anti-political dynasty bill na ipinal ni Sandro Marcos at ni Speaker Bucci. Bakit? Kasi ang kanilang bill, baka ito ang papasa, pwede 5 members of a political family can occupy a position in government at any given time. 5. Isang senador, isang congressman, isang governor, isang mayor, isang barangay captain. Yan daw ang kanilang anti-political dynasty bill nila. Kalukuhan, di ba? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nangatag aning sin kay. Nakatop na ka. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang yero. Ang putol-putol na ang yero. Makita gid nato nga wa na gid nagpareha. So muna ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Muna ni ang ilang kahimtang, ilang tuluganan. O karon Col, pila na ni ang imong atop ka tuig ay ani nang itsura buslot na gid kaayo. Mga napulo na ni katuig. Napulo na katuig. So nga naman Col, sa kadugayon na napulo na katuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo, ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod man gud kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nako i-prinsa mo mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Hindi na ko pagkauto palit din na mga ni mo man akong balay. So naa ka estudyante Col wala? Naa. Pila ka buok imong estudyante? Duha na college ang isa. High school. College ug high school. So kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta pod sa ila. So unsa imong trabaho Col?
farmer naman. Mag-uuma lang gyapon. So igo ra gyapon ang imong income. Igo ra gyapon. Mas ginaw sa tabangan ko sa sin Oo. Salamat. kayo. Salamat kayo ko. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige. Pangandoy ra gid ako akong gibangandoy. Mm. Natabangan ra gid ko aron mamalagyan ni akong balay mat.